Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa asawa ng isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Romel. Taong 1998, probinsya ng Albay. Kakapasok pa lamang ni Romel sa munisipyo dahil sa tulong ng kapitbahay na si Remy. Mahirap ang naging buhay at kalagayan nito. Biruin mo naman, 5 ang anak. Ang panganay nito ay 9 na taong gulang, habang ang bunso naman ay 7 buwang gulang pa lamang. Likas na masipag si Romel kaya pinagkakatiwalaan ito sa munisipyo. Pero hindi talaga maiiwasan sa isang samahan na merong naiinggit. May isang regular na empleyado na pilit kinakalaban si Romel. Kahit wala naman itong ibang ginawa kundi ang magserbisyo. 5:00 ng hapon. Nagsisiuwian na ang mga empleyado sa munisipyo. Nagpasya si Romel na magpaiwan muna dahil nais nitong ayusin ang gabundok na papel sa silid. Nang biglang may lumapit sa kanya. Si Ben. Ito ang empleyadong may inggit kay Romel. Talaga nga namang kinakarir mo ang pagiging sipsip, ano pare? Wika ni Ben. Hindi naman ito pinansin ni Romel. Dahil ayaw niya ng gulo at wala din naman itong sinabi pang iba. Hanggang sa lumipas ang halos 4 na buwan. Nasa serbisyo pa din si Romel. Ngunit dumating ang araw na kailangan ng munisipyo na magtanggal ng mga tao. Isa sa mga napiling matanggal si Romel. Dahil hindi pa ito regular at mukhang pinatanggal talaga siya ni Ben. Dahil sa pangyayaring yun, bumalik si Romel sa pagtitinda ng raha. Ito ang ginagawang panggatong sa pagluluto. Galing yon sa pinutuyong kahoy ng ipil-ipil, akasya, at iba pang uri ng kahoy na madaling lumiyab. Kadalasan ang isang bigkis nito ay naibebenta sa halagang 5 piso. Iginugugol ni Romel ang maghapon sa kagubatan dahil kinakailangan niyang makaipon ng maraming kahoy. Halos magkanda kuba-kuba na si Romel dahil sa sobrang kasipagan. Hanggang sa isang araw, habang abala sa pagpapalakol ng mga kahoy sa kagubatan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas, iniwan na niya ang mga nasibak na kahoy at kagad humanap ng malapad na puno para merong masilungan. Patila na ang ulan. Pabalik na sana sa pagsisibak. Nang biglang may kidlat na 2 beses na tumama sa katabing kahoy mismo na kinatatayuan. Halos hindi nakagalaw si Romel. Dahil ito ang unang beses niyang makasaksi ng kidlat ng malapitan. Biglang natumba ang punong yon. Kagad namang nakailag si Romel. Nakita niya ang katawan nito ay biglang naging kulay itim at ang mga berdeng dahon naman ay naging abo. Lalapitan niya sana ang puno ngunit habang papalapit, may kung anong mga nilalang ang humarang sa kanya. May nakita itong baboy na itim, duwendeng napakaingay, tikbalang at kung ano-ano pa. Kaya napaatras si Romel at umuwi ng tahanan. Pagkauwi sa bahay, nasa isipan pa din niya ang mga nangyari. Napagpasyahan niyang ikwento ito sa lolong albularyo na si Mang Tikoy. Aba,
Napakaswerte mo naman, Apo. Sigurado kung mutya ng kidlat yon. Ang kailangan mo na lang gawin, makuha ang pangil ng kidlat. Siguro nga, Apo, ipinagkaloob sa iyo yon ng Ama dahil sa sobrang kabaitan mo. Wika ni Lolo Tikoy. Dagdag pa ng matanda. Marami talagang engkanto ang nakapaligid kung saan malapit ang pangil ng kidlat. Pwede naman itong makuha sa katawan mismo ng puno o nakaipit sa mga dahon. Ang pangil ng kidlat ay puting bato na patulis ang hugis. Sa pagkuha naman ito, hindi pwedeng basta na lang hawakan. Kinakailangan mo na matinding bakod o poder sa katawan. Dahil sa lubhang mapanganib ang pagkuha at maaaring kamatayan ang maging kapalit. Kaagad naman siyang binigyan ng matanda ng tamang kasuotan at karunungan. Dahil sa ginawang paghahanda ni Mang Tikoy sa apo, matagumpay namang nakuha ni Romel ang mutya. Ngunit ang hindi niya alam, habang isinasagawa ang lahat ng iyon ay nakamasid lamang si Ben. Nakita ang lahat ng ginagawa ni Romel. Kaya naman inabangan siya nito habang papalabas ng gubat. At saan ka pupunta? Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang mutyang yan. Wika ni Ben. Tumakbo si Romel. Ngunit naabutan pa rin siya nito. Inilabas ni Ben ang baril at tinutok sa ulo ni Romel. Teka nga, ano ba naging kasalanan ko sa'yo? At bakit lagi mo nilang kong pinagtitripan? Tanong ni Romel. Inahagaw mo lang naman sa akin si Lourdes. Akin dapat yun eh. Ako ang dapat na asawa niya. Kaya ngayon, hindi ako papayag na pati ang pangil ng kidlat mapasayo rin. Tugon ni Ben. Naguguluhan man sa sinabi ni Ben, isinantabi niya muna ang lahat ng iyon at tinangkang agawin ang hawak nitong baril. Ngunit bago pa man niya mahawakan, nakalabit na ito ni Ben. Laking gulat ni Romel nang kusang umilag ang katawan sa papalapit na bala. Halos 2 metro lang ang distansya ni Romel kay Ben. At sa loob lamang ng 1 segundo, nagulat si Ben dahil hindi niya inaakalang makakailag si Romel. Hindi nagtagumpay sa pag-agaw na mutya si Ben. At nang makauwi sa tahanan, tinanong niya sa asawa ang tungkol sa sinabi ni Ben. Kaagad namang nagpaliwanag si Lourdes. Totoo namang naging kami ni Ben eh. Pero nagkahiwalay din kami kaagad. Tapos, 1 linggo bago tayo ikasal, pinuntahan niya ako sa bahay namin. Nagmamakaawa na siya na lang ang pakasalan ko. Pero hindi ko siya pinakinggan. Dahil dati pa man, mahilig na talaga akong pagbuhatan ng kamay niya eh. Kaya nga sobrang swerte ko sa'yo. Kahit 1 beses hindi mo ko nagawang saktan. Pagpapaliwanag ni Lourdes. Dito naintindihan ni Romel kung bakit galit sa kanya si Ben. Kinabukasan, pumunta si Romel kay Mang Tikoy para ibalita ang lahat ng nangyari. Mag-iingat ka dyan kay Ben, Apo. Baka kapartido yan ni Satanas. Tandaan mo, dahil nasa iyo na ang pambihirang mutya, hindi na mawawala ang mga tao o nilalang na magtatangkang agawin yan sa iyo. Wika ng matanda. Napasarap ang kwentuhan ng dalawa. Hanggang sa nagpasya ang mga ito na bumili ng alak at ipagpatuloy ang nasimulang kwentuhan. 9:00 ng gabi nang matapos ang dalawa sa pag-inom. Nagpaalam na si Romel.
Kinakailangan na niyang umuwi dahil walang kasama ang asawa at anak. Dumaan ito sa mahabang tulay na may napakalawak na ilog sa ibaba. Ayon naman sa matanda, ang ilog na ito ay misteryoso. Kadalasan, ang mga hayop na dumadaan dito ay bigla na lamang tumatalon. Sa oras na mahulog ito, kahit sisirin mo pa ang ilog sa pinakailalim ay wala ka nang makikitang katawan. Gawa naman sa semento ang tulay. Ngunit dahil sa sobrang kalumaan, butas-butas na at napakarupok. Kaya naman dahan-dahang naglakad dito si Romel. Malayo pa lamang, may nakita na itong papalapit na aso. Nagtaka si Romel dahil sa pagkakaalam niya, wala namang hayop sa lugar. Aba, aso nga ba talaga to? Bakit hindi pa tumatalo ng ilog? Wika ni Romel sa sarili. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Tikoy na hindi lahat ng hayop na gumagala sa gabi ay totoong hayop. Sa kinatatayuan, bigla itong tumuwad at tinignan ang hayop sa pagitan ng dalawang paa. Laking gulat niya nang hindi na aso ang nakita. Isa pala itong wakwak. May malaking pakpak at may malademonyong muka. Kaagad naman siyang bumalik sa pagtayo at kinuha ang mutya ng kidlat sa bulsa at sinabing, "Kaibigan, kailangan kita. Bigyan mo ko ng lakas para mapalis ang aswang na to. Ama, gabayan mo po sana kami." Wika ni Romel. Biglang tumahol ang aso at tumakbo ng napakabilis papunta sa kinatatayuan niya. Halos kalahating metro na lamang ang pagitan. Biglang napaatras ang aso at tumakbo pabalik. Sinubukan pa itong habulin ni Romel. Ngunit sumuot na ito sa kakahuyan at bigla na lamang naglaho na parang bula. Sa puntong yon, kaya pala biglang nawala ang nilalang ay isa sa mga kalakasan ng mutya ng kidlat. Ang pagkatakot ng mga aswang at iba pang uri ng nilalang. Paglipas ng ilang buwan, wala namang nangyari sa pamilya ni Romel dahil sa proteksyon ng mutya. Kaya naman napanatag ito na kahit anumang mangyari, may kaibigan itong mutya na tutulungan siya sa bawat laban na kakaharapin. Hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes Santo. Tahimik ang kapaligiran ng gabing yon. Lumabas si Romel ng tahanan para sana pumunta sa inuman sa kabilang kanto. Halos nakakasampung hakbang pa lamang galing sa kanilang tahanan nang biglang bumungad sa harap niya si Ben. Muling may dalang baril. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito nagsalita at pagkalapit kay Romel, kaagad nitong kinalabit ang gatilyo. Naglabasan ang mga tao sa tahanan. Nakita ang nakahandusay at wala ng buhay na si Romel. Nang malapitan nila ito, dumating si Mang Tikoy at hinugot ang balang nakasiksik sa bandang puso ni Romel. O ama, bakit po ninyo hinayaang mapahamak ang aking apo? Wika ni Mang Tikoy. Naalala ng matanda na Biyernes Santo pala ng araw na yon. At ayon sa kanya, sa ganitong araw nangihina ang mutya. Dagdag pa ng matanda na ang balang ginamit ay nilagyan ng karga. Sa kasalukuyan, patuloy na namumuhay ang pamilyang naiwan ni Romel. Ang mutya na kasama hanggang ito ay nawala ng buhay. Ibinalot sa pulang tela at tinago ng asawa.
Ayon kay Lourdes, hindi na niya ito muling ginalaw. Sa kadahilan ng naniniwala siya na para lamang ito sa asawa. At babaunin niya ito hanggang sa sila'y muling magkita. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ador. Taong 1988, Barotac, Iloilo. Mayabang na binata si Ador. Laking bulas at maangas. Kaya lahat ng tao sa lugar ay takot sa kanya. Maghapon itong nakatambay sa tindahan ni Aling Rosing. Marami itong kasamang tambay sa tindahan. Halos lahat ng mga taga-baryo na walang ginagawa ay naririto. Mga bata, paalala lang ha, delikado ang panahon ngayon. Sunod-sunod na ang patayan sa lugar. Kaya hanggang 7:00 lang ng gabi bukas ang tindahan ko. Mahirap na. Wika ni Aling Rosing. Sige po, Aling Rosing. Wala naman pong problema yun. Nako, kahit ako natatakot eh. Wika ni Ador. Naku, itong si Ador, ang sabihin mo, tawag ka talaga. Wika ng isa sa mga tambay na tawagin na lang natin sa pangalang Fremo. Sabay silang nagtawanan. Sumimangot si Ador at nagsalita kaya napatahimik ang lahat. Panay ang paghamon ni Ador sa kung sino man ang lalaban sa kanya. Oh, ba't napatahimik kayo? Kanina lang, ang lakas niyong makatawa. Ay nako, kung sinong siga o mamamatay tao sa lugar na to, kahit anong nilalang pa yan o aswang, wala yang sinabi sa akin. Kaya ko yang ihambalos pag nakasalubong ko sa daan. Pagyayabang ni Ador. Naku, huwag kang ganyan, Ador. Hindi mo kilala ang mga tao sa paligid mo. Pwede namang mas malakas ka sa inaakala mo sa ngayon. Pero baka mamaya, bigla na lang yan mawala. Tugon ni Aling Rosing. Nako, Aling Rosing. Parang hindi niyo naman ako kilala. Wala akong kinakatakutan sa baryong to. Pag ako nakasalubong ng aswang, ihayariin ko talaga yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano manghambalos ng demonyo. Muling pagyayabang ni Ador. Sa dami ng tao sa tambayan, hindi na malayan ng binata na may nabati siyang atensyon ng nilalang. Mag-aalas 9 ng gabi ng araw na yon, binabagtas ng binata ang daan pauwi sa tahanan. Galing ito sa bahay ng kaibigan at nakipag-inuman. Habang binabagtas ang kahabaan ng palayan, meron itong nakita sa dulo ng lugar. Tao ang postura, ngunit nakatuwad. Maitim at puno ng balahibo ang katawan. Aba, hoy, badaanin mo ako na maayos. Pag ako hindi nakapagtimpi sa'yo, babalatan kita ng buhay. Diyan ka pa talaga humarang? Wika ni Ador. Umaharang. Sino? Di ba matapang ka? Sige, binata. Subukan natin yang tapang mo. Maglaro tayo. Kung makakalampas ka sa palayang ito at makakaabot ka doon hanggang dulo, bubuhayin kita. Pero pag hindi,
Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Ipapakita ko sa baryo kung paano ko lalapain ang sobrang maapog na tulad mo. Tugon ng aswang. Nang mga oras na yon, nakaramdam ng kaba ang binata. Hindi ito sigurado kung kaya niya bang lagpasan ang hamon ng nilalang. Aminado siya sa sarili. Natatakot ito sa aswang. Ang sarap ng amoy. Amoy ng taong natatakot. Maganda ka na. Sa bilang na 3, tumakbo ka na. 1, 2, 3. Kumaripas ng takbo ang binata. Sa isip niya ng mga sandaling yon, makakalagpas siya sa palayan. Ngunit nagkakamali ito ng akala. Hindi man lang siya makalayo sa aswang. Tuluyan na siyang nilamon ng takot. Naihina ito sa salawal at sobrang pagod. Habang mabilis na binabagtas ang lugar, hinawakan siya ng nilalang at bigla siyang binalibag. Hihimatay na sa sobrang lakas ng pagbagsak ang binata. Ngunit pinanatili niyang malakas ang isipan. Bumangon at gumante. Naiisip niya na malaki siya at maliit lang naman ang nilalang. Yawa kang demonyo ka. Oo, natatakot ako. Sige, patayan pala ang gusto mo. Dali, sugod. Traitor ka. Kung totoo ka sa salita mo, lumaban ka ng patas at hindi sa panlilinlang. Alam kong lamang ka sa katangian, pero hindi kita aatrasan. Wika ni Ador. Patas ba ka mo? Lumalaban naman ako ng patas Binigyan na kita ng pagkakataong tumakas Malakas ka diba? Kaya humanda ka. At malapit na ang dulo. Natatawang wika ng nilalang. Sabay turo sa dulo ng tinatahak na palayan. Pakiramdam ni Ador, bibigay na ang katawan niya sa pagod. Ngunit biglang naalala ng binata ang katuruan ng mga matatanda. Kung nakakaramdam ng panganib ng panlinlang, hubarin mo ang damit at baliktarin. Kaya nagbakasakali si Ador. Umaasa na gumana ang naiisip. Nanalangin ang binata na malagpasan ang nilalang at may makasalubong na tao. Bigla siya muling hinawakan ng nilalang. Ngunit sa pagkakataong yon, hinawakan niya din ito at nagulat. Dahil kahit maliit lamang ang nilalang, mabigat ito kaya hindi niya mabuhat. Kahit mas malaki si Ador ng ilang ulit, hinaya nito na ihambalo siya ng 2 beses. Bumagsak ang binata sa palayan. Nang makita niya na muling papasugod ang nilalang, may kung anong pumasok sa isipan ni Ador. Kinuha ang palay at hinampas sa aswang. Napasigaw naman ang nilalang sa ginawa ng binata. Nabuhayan ng loob si Ador sa narinig. Tinablan ang nilalang. Nakita niyang napaatras ito ng bahagya at dumistansya sa kanya. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon muling makatakbo. Sige, limaw, lapit! Masakit ba? Ako ngayon ang papatay sa'yo. Wika ni Ador. Tumatakbo ang binata habang hinahampas ang palay sa iba't ibang direksyon.
hanggang sa nakita niya na isang dipa na lamang ang layo niya sa dulo ng palayan. Buong lakas siyang tumalon makalagpas lamang sa lugar. Hingal na hingal ang binata at napahiga na lamang. Inaakala na yun na ang kanyang katapusan. Kahit malapit na sa tahanan, naririnig pa rin niya ang tunog ng kung anong nilalang. Nang makarating sa mismong pinto, sobrang pasasalamat ang naramdaman ng binata. Nay, tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw ni Ador. Ramdam pa rin ito ang sobrang pagod. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang ina na sobrang nag-aalala. Marahil pasabay na bata si Ador. Ngunit ni minsan ay hindi ito umuwi ng madaling araw. Doon palang napansin ng binata na 4:00 na pala ng mga oras na yon. Kung titignan, malapit lang naman ang palayan sa bahay nila. At lalong hindi naman ito malawak para mahirapan siyang makalagpas. Nagos, Ginoo. Anak, anong nangyari sa'yo? Tulong. Daming tulungan mo ako. Wika ni Nanay Gloria. Kaaga-aga naman, Gloria. Kalakas ng Napatigil sa pagsasalita si Tatay Doming nang makita ang anak. Nagmamadali nila itong binuhat papunta sa silid. Sa sobrang pagod, nahimatay na lamang ang binata. Nagtataka ang mga magulang dahil napakadami ng pasa nito at naliligo sa putik. Nilinis ng ina ang anak. Nakita niyang puno ito ng kalmot at pasa sa buong katawan. Inaapoy din ng lagnat si Ador. Umaga na nang magising ang binata. Napansin niya na may tali ng sambong ang ulo. Maging ang mga pasa ay nilagyan ng kung anong mga halamang gamot panglunas. Tumawag na din ng albularyo ang ama at kinausap ang anak. Buti na lang at hindi malubha ang mga sugat mo, iho. Kunding tapa lang ng alibon at kasla. Mawawala na yan. Mukhang nakasagupa ka na mabangis na nilalang. Dahil dyan sa natamo mong sugat. Anong klase ba, iho? Ikwento mo nga sa amin. Tanong ng albularyo. Kaharap ang mga magulang. Inilahad niya ang naengkwentro. Pero hindi niya ito namukaan dahil nababalot ng itim na balahibo. Inilarawan niya kung paano siya walang awang hinambalos sa lupa ng nilalang. Sa unang pagkakataon, doon pa lamang siya umiyak kaharap ang mga magulang. Niyakap niya ito at sinabing, Nay, Tay, patawarin niyo po ako. Hindi na po ako magyayabang. Patawad po. wika ni Ador. Nako, nagulat naman ako sa iyo, binata. Kilala kang matapang sa lugar natin. Pero sa nakikita ko sa iyo, magiging maayos ka na. Hindi ka naman yata balak patayin ang nakasagupa mo. Gusto niya lang makita ang tapang mo. Yon ang napatunayan mo sa kanya. Magsilbing aral na sana sa iyo ito, iho. Ano man ang kalakasang taglay natin, hindi dapat ito ginagamit upang makapanakit. Kugmo ang tawag sa aswang na nakalaban mo. Mahilig maglaro ang mga nilalang na yon at asahan mo. Sa pinakita mong tapang, baka sa mga susunod na araw kaibigan mo na sila. Pagpapaliwanag ng albularyo. Mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay. Imbes na pagtawanan ang binata, nakuha pa nito ang respeto ng mga kabaryo.
Usap-usapan na din ang aswang na nakaengkwentro. At dahil sa mga nangyari, minabuti ng kapitan ng barangay na palagyan ng tanod doon sa lugar kung saan nakita ni Ador ang nilalang. Nang sa ganon, maiwasang maulit ang insidente at minsang engkwentro sa nilalang na kung tawagin ay kugmo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mariska. Taong 2008, probinsya ng Zamboanga. Nang mga panahong ito, 18 anyos pa lamang si Mariska. Nag-iisang anak at pinagbabawalan pa rin na magnobyo ng mga magulang. Ayon sa ama, magtapos muna ito sa pag-aaral. Dahil baka hindi makatuon sa pag-aaral kung makikipagrelasyon ng maaga. Lalo't ilang taon na lang naman, matatapos na din ang dalaga sa pag-aaral. Maraming manliligaw si Mariska dahil sa napakaganda ng mukha nito. Pero hanggang ligaw lamang ang pinahihintulutan ng mga magulang. Para sa kanila, wala namang masama sa panliligaw. Basta't ang bili ni Mang Dindo sa anak, wala itong sasagutin muna kahit isa sa kanila. Gawa ng masunuring dalaga, tiwala naman ang ama sa kanya. Hanggang sa nag-iba yung oras ng pasok ni Mariska sa paaralan. Mula umaga hanggang tanghali. Naging hapon hanggang gabi. Kaya yung isa sa mga manliligaw na si Brandy na merong motor, hinahatid sundo ang dalaga gamit ito. Hindi naman tinanggihan ni Mariska ang kabutihan ni Brandy. Nakakatulong pa nga ang binata para makatipid ng pamasahe. Sa loob ng isang buwang sila'y magkakilala. Walang kahit anong kwento ang binata tungkol sa sarili. Pati sa trabaho nito, sinesikreto niya kay Mariska. Meron ding kakaiba kay Brandy. Ilang beses na kasing naamoy ni Mariska na malansa ang amoy nito. Kaya sa isip ng dalaga, baka nagmamay-ari ng tindahan ng isda sa palengke ang manliligaw. Dahil tuwing hapon at gabi niya lamang itong nakikita. Makaraan ang ilang minuto, binaba na siya nito sa harapan mismo ng tahanan. Nagpasalamat naman si Mariska. Pero may sinabi sa kanya ang manliligaw. Mariska, kung sakali lang naman, pwede bang maimbitahan kita sa binyag ng pamangking ko? Sa susunod na buwan pa naman yun eh. Marami kasing handa tsaka gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Huwag kang mag-alala ha. Sasabihin kong magkaibigan lang tayo. Alam kong papayag ka pero kaso nga lang sila Mang Dindo at Aling Tess eh. Baka hindi pumayag. Wika ni Brandy. Napaisip naman si Mariska. Makaraan ang ilang saglit ay nagpasya na ang dalaga. Sige ba, Brandy? Sa susunod na buwan pa pala eh. Marami pang araw para makumbinsi sila mama at papa. Sana nga pumayag sila. Tsaka talagang magkaibigan lang tayo, Brandy. Nililinaw ko lang. Gusto ko kasing makapagtapos at mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Tugon ni Mariska. Napangiti naman ang binata at nagsabing,
Kaya dyan nga ako humahanga sa'yo, Mariska eh. Bukod sa napakaganda mo, maganda rin yung pangarap mo para sa mga magulang mo. Kaya hindi ako susukong manligaw sa'yo. Muling wika ng binata. Kaya natawa na lamang ang dalaga. Sige na, Brandy. Papasok na ako ng bahay. Mag-ingat ka na lang sa pag-uwi mo, ha? Tugon ni Mariska. Masaya namang umalis ang binata. Noong pumasok na si Mariska sa tahanan, kaagad siyang kinumpronta ni Mang Dindo. Magsabi ka nga ng totoo, anak. Kayo na ba nung lalaking yon? Bakit ka nakasakay sa motorsiklo niya? Tanong ni Mang Dindo. Dali-dali namang sumagot si Mariska. Nagmamagandang loob lamang ang binata na hihatid siya pa uwi. Nanligaw pa lang yun sa akin pa. Para makatipid sa pamasahe. Tinanggap ko yung alok niyang umangkas. Hindi ba't kayo na po yung nagsabi sa akin? Ituring ko lang muna mga kaibigan ang mga manliligaw ko. Pero pangako po, wala akong sasagutin sa kanila. Sinusunod ko lang naman po kayo, tay. Pagpapaliwanag ng dalaga. Kaya kumalma na si Mang Dindo. Ang buong akala ng ama ay sinagot na ng anak ang lalaking yon. Sa lahat ng manliligaw ni Mariska, si Brandy ang pinakatagilid na maging nobyo ng anak balang araw. Masama ang kutob ni Mang Dindo sa lalaki. Hindi lang niya masigurado kung anong dahilan. Pero ayaw niyang kumprontahin ang binata. Dahil kahit papano ay naranasan niya ring manligaw at hindi biro ang pagtsatsaga. Ayos yan, anak. Hindi mo na kailangan pang mamasahe dahil sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit hinahayaan kitang ligawan ka. Pagiging praktikal lang naman ang pinapairal ko. Malay mo, anak. Isa sa mga manliligaw mo, may tumulong sa'yo sa pag-aaral mo. Basta wag mo munang sasagutin. Para rin naman sa'yo yan, anak eh. Siya nga pala. Kapag niyaya ka ng Brandy na yon na may pupuntahan kayo, tumanggi ka kagad at isumbong mo kagad sa akin. Ako mismo ang haharap sa lalaking yon. Dahil ang pinakaayaw ko sa lahat, binabastos yung mahal ko sa buhay. Pagpapaalala ni Mang Dindo. Napatango naman si Mariska at hindi na nagsalita pa. Minarapat niyang sa susunod na araw na lang magpapaalam na dadalo sa binyag sa susunod na buwan. Matapos makapaghapunan ni Mariska, kaagad na itong dumiretso sa higaan para magpahinga. Hindi nagtagal. Dinalaw na ito ng antok at kaagad nakatulog. Ngunit napabalikwas si Mariska dahil na naginip ito ng masama. Para sa kanya, tila totoo ang bangungot na naramdaman. Merong dumukot sa kanya at balak siyang patayin. Dama pa rin ng dalaga ang kaba sa dibdib. Kaya napagpasyahan itong bumangon para pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Pagkarating sa kusina, tsaka pa lamang nakita ang oras sa wall clock. Pasado 12:30 na pala ng hating gabi. 4 na oras na palang nakatulog. Ang buong akala niya ay naidlip lamang siya kanina. Matapos uminom, nagulat ito nang may kumalampag sa bintana. Nabitawan niya ang hawak na baso dahil meron siyang nakita. Isang nilalang na nanlilisik ang mga mata. Maitim at nakakapit ang mahabang daliri sa rehas ng bintana. Hindi kinaya ni Mariska ang takot kaya napasigaw ito.
dahilan para magising ang mga magulang sa kabilang kwarto. Dali-dali namang nagtanong ang ina kung bakit ito sumigaw. Kaagad namang tinuro ni Mariska ang kinaroroonan ng nakita. Sabay na nagulat ang mag-asawa nang makita ang tumutulong dugo sa rehas ng bintana. Nagtanong ang mga ito kung saan yun nanggaling. Ma, pa, sa aswang po. Nakakita ako ng aswang. Wika ni Mariska. Dahil sa narinig ni Mang Dindo, kumuha ito ng buntot pagi at dali-daling lumabas. Nagulat siya nang makitang nakatayo si Brandy sa labas. Walang suot na pang-itaas na damit at binati siya nito. Magandang gabi po. Galing po ako sa birthday ng kaibigan ko eh. Sakto pong napadaan ako dito. Tinaboy ko na po at nakaalis na. Wika ni Brandy. Nakahinga naman ng maluwag si Mang Dindo. Ganun ba? Teka, bakit wala kang pang-itaas na damit? Tsaka, naglalakad ka lang ngayong oras. Delikado para sa'yo yan bata. Nasa na yung motor mo? Tanong ni Mang Dindo. Matapos makapagtanong, nakita niyang napakamot na lamang sa ulo si Brandy. Ay, kanina po kasi nagsuka ako sa kalasingan eh. Kaya yung damit ko, pinalaba ko muna sa kaibigan ko. At yung motor ko naman po, iniwan ko na lang sa bahay. Nakalimutan ko pong bumili ng gasolina eh. Wika ni Brandy. Naniwala naman si Mang Dindo sa paliwanag ng binata. Mukhang nakainom nga base na rin sa tono ng boses nito. Kaya naman, pinauwi na ni Mang Dindo si Brandy. Kaagad naman itong naglakad palayo. Pumasok siya at sinabi kanila Mariska ang mga nangyari. Nag-alala naman ang dalaga nang malamang naglalakad lamang si Brandy. Pa naman, bakit niyo po pinauwi pa? Dapat dito niyo na lang pinatulog. Delikado na sa daan eh. Wika ni Mariska. Pero umiling si Mang Dindo. Ang sabi nito, malakas ang pangangatawan ni Brandy kaya kaya niya ang sarili. Sigurado ako anak na hindi siya ang pakay ng elemento, kundi ikaw. Mahabang kwento pero nangyari na rin yan noon sa lola mo. Wika ni Mang Dindo. Kaagad namang sumabat si Aling Tess. Ang sabi nito, bukas ay pupuntahan nila si Lola Maring para ito na mismo ang magkwento sa kanya. Bukas, wala ka namang pasok anak. Kaya bibisitahin natin si Lola Maring mo. Dagdag ni Aling Tess. Bago bumalik sa pagkakatulog, naglagay ng mga pangontra si Mang Dindo. Nang sa ganun ay hindi na bumalik sa bakuran yung aswang. Dahil sa naganap, hindi na sila natulog at hinintay na lamang ang pagsapit ng umaga. Kinabukasan, meron silang nasagap na balita ayon sa kapitbahay. Yung buntis na kalugar ay nabiktima ng aswang. Natagpuan sa kwartong wala ng buhay at wakwak ang tiyan. Kinilabutan si Mariska. Kung hindi siya nagkakamali, baka yung dugo sa rehas ng bintana ay galing sa nambiktima nito. Kaya naguguluhan siya kung ano ba talaga ang kailangan sa kanya ng elemento. Kasama niya ang ina na pumunta sa tahanan ni Lola Maring. Siya nga pala, 3 barangay ang layo ng tahanan.
Kaya umarkila pa sila ng isang tricycle. Pagkarating sa lugar, kaagad sinabi ni Aling Tess ang sadya. Nang marinig naman ito ni Lola Maring, nanlaki ang mga mata ng matanda. Ano ka mo? Kagabi, meron nagpakita kay Mariska. Abay delikado ito. Dahil gusto niyang ialay sa kanilang Diyos ang apo ko. Gusto ng nilalang na yon na magkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas. Kinakailangan muna niyang mag-alay ng isang birhen na kagaya ni Mariska. Wika ni Lola Maring. Dagdag pa nito, naranasan niya ring muntik nang makuha ng aswang. Sigurado si Lola Maring na isa sa mga manliligaw ni Mariska ang aswang. Kaya ang payo ng matanda, wag na muna itong tatanggap ng manliligaw. Maglagay na lamang ng proteksyon sa paligid ng tahanan. Dahil sa kagustuhan ni Mariska na hindi madukot ng aswang, hindi na muna siya tumanggap ng kahit sinong bisita. Pinapagalitan ng ama yung mga manliligaw kapag nagtatangkang bumisita sa tahanan. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, biglang naalala ni Mariska na ngayong araw na pala ang binyag ng pamangkin ni Brandy. Kaso nga lang, hindi na ito makakadalo dahil nasabi na rin niya sa ama. Ngunit hindi pumayag si Mang Dindo, kaya nalungkot ang dalaga. Dahil sa matagal nilang hindi pagkikita ni Brandy, dito lamang niya napagtantong mahal na niya ang binata. Walang araw at gabing hindi naaalala ng dalaga ang manliligaw. Hinahanap-hanap ang paghahatid sundo nito sa kanya. Kaya pagsapit ng hapon sa magkaparehong araw, uwian na nila Mariska sa eskwelahan. Kaso nga lang, umuulan at nahirapan siyang maghanap ng masasakyan pauwi. Mabuti na lang, meron itong dalang payo. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay merong tumawag sa kanya. Pagtingin niya, bumilis ang tibok ng puso ng dalaga nang masilayan ang gwapong mukha ni Brandy. Bumaba ito ng motor. May dalang kapote at helmet sabay abot sa kanya. Kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita, Mariska. Hindi pa rin nagbago yung kagandahan mo. Sana naman, huwag ka nang tumanggi na pumunta sa binyag ng pamangking ko. Mamayang 11:00 ng gabi gaganapin eh. Tara na, sumakay ka na. Muling pag-aya ni Brandy. Pero nagdadalawang isip si Mariska dahil hindi pa ito nakakapagpaalam sa mga magulang. At isa pa, alam ng dalaga na gagabihin siya. Pero sa hindi malamang dahilan, nakalimutan niya ang bilin ng ama tina sapagkat gusto niyang makasama si Brandy. Dali-dali itong sumakay ng motorsiklo. Habang tinatahak ang lugar, napapansin niyang masyadong liblib ang dinadaanan. Bukod sa walang poste ng ilaw sa daan, pinapaligiran ito ng matataas na damo. Lagtaw-lagtaw pa ang kabahayan kaya napakatahimik. Tanging pagbuhos lamang ng ulan at tunog ng motor ang naririnig. Nasuot mo ba ng maayos yung kapote, Mariska? Ayusin mo dahil ayaw kong mabasa ka. Magkakasakit ka niyan. Wika ni Brandy. Naayos ko na kanina pa, Brandy. Pero tama ba yung sinabi mo kanina? Mamayang 11:00 pa talaga ang binyag. Alanganing oras na yun Tanong ni Mariska.
Sumagot naman si Brandy at sinabing ganun talaga ang kanilang tradisyon. Kaya napatanong si Mariska kung ano bang relihiyon ng binata. Pero napailing si Brandy at nagsabing malalaman niya rin kapag naroon na sila. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng pangingilabot si Mariska. Gusto na sanang umatras ng dalaga. Kaya nga lang, mabilis ang pagpapatakbo ni Brandy. Nahihiya na itong tumanggi. Pagkababa sa harapan ng bahay, nasilayan niya na maraming tao sa labas na nakapila. Kaya napatanong si Mariska kung ano ang kaganapan. Ang sabi ni Brandy, lahat ng mga yon ay dadalo sa binyag at pupunta ng simbahan. Naniwala naman si Mariska. Maya-maya'y merong lumapit sa kanya na isang matandang babae. Nagbigay ito ng itim na kandila. Hindi alam ni Mariska kung ano ba ang relihiyon ni Brandy. Pero sumama na lang ito sa mga nagpuprosesyon. Ang pinagtataka ni Mariska, kung bakit papunta ito sa kagubatan. Kaya kinalabit ng dalaga si Brandy. Teka Brandy, nakakasiguro ka bang merong simbahan dito? Tanong ni Mariska. Meron kaming templo, Mariska. Hindi simbahan. Kaya sumunod ka na lang at malalaman mo mamaya. Tugon ni Brandy. Dito na nagduda si Mariska. Lalo na nung tignan siya ng kanilang mga kasama. Titig na titig ang mga ito na tila may masamang intensyon sa kanya. Hindi niya lubos akalain na ipapahamak siya ni Brandy. Kung kailan napaibig na siya, unti-unti naman siyang namumulat na may mali nga sa manliligaw. Kaya bago pa ito tuluyang mapahamak, kumaripas na siya ng takbo. Habang ginagawa yon, sumigaw naman si Brandy. Kaya nakita niyang nagsipagtakbuhan na rin ang mga ito. Rinig niya ang paglagutok ng mga buto. Indikasyon na nagpapalit na sila ng anyo. Hindi nagtagal, nakakarinig na siya ng pag-angil galing sa mga ito. Mas lalong binilisan ni Mariska ang pagtakbo. Nang hindi sadyang madulas sa maputik na daan. Tatayo pa sana ang dalaga. Pero nakita niyang napaliligiran na siya ng mga maiitim na nilalang. Nanlilisik ang mga mata. Lumapit sa kanya ang isa at buong pwersa siyang ginapos. Kahit nagpupumiglas, hindi niya kinaya ang lakas ng aswang. Kaya tanging pagsigaw na lamang ang nagawa. Kahit imposible na merong makarinig sa gitna ng kagubatan. Buhat-buhat siya ng isang lalaking mukhang halimaw. Tinutuluan ito ng malapot nitong laway. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga elemento. Pinili na lamang ni Mariska ang manahimik para makaisip ng paraan para makatakas. Maya-maya pa, dinala siya nito sa isang templo. Isang luma at walang ilaw. Ang nagsisilbing liwanag lamang ay yung nakakabit na mga sulo sa dingding. Pinasok siya ng mga elemento sa lugar. Medyo madilim ang loob pero kitang-kita ang paligid. Maraming babaeng nakakulong sa malaking hawla. Nakarinig ang dalaga ng sigaw ng isang babae. Mga wala kayong awa. Mga demonyo kayo. Patuloy pa pala kayong dumutukot ng babae para ialay sa Diyos niyo. Mga walang hiya kayo. Mga salot. Sigaw ng isang babae. Biglang nakaramdam na matinding kilabot si Mariska.
lalo na noong makita niya sa sulok ang mga nagkalat na buto ng tao. Iyak ng iyak ang dalaga na mga sandaling yon dahil alam na niya ang kahahantungan. Ikinulong siya ni Brandy sa isang hawla kasama ang iba pang bihag. Si Brandy pala yung aswang na bumubuhat sa kanya. Nagbalik na ito sa normal na anyo. "Diyan ka muna kasama ang mga kapwa mo, Berhen. Darating ang araw na kakailanganin ka ng aming Panginoon." "Ang dali mo namang maloko, Mariska. Kung sumunod ka lang sana sa tatay mo, hindi ka na sana napahamak." Wika ni Brandy habang tumatawa. Kaya wala nang nagawa si Mariska kundi ang magwala at humagulgol. Umalis na si Brandy. Pumasok sa isang silid kasama ang ibang mga aswang. Patuloy lamang sa pag-iyak si Mariska at nagsisisi sa sinapit. Mabuti na lang. Pinakalma siya ng ibang mga kasama. Ang sabi ng dalaga na nagpakilalang Vivian, kailangang tatagan niya ang loob. Mag-iisip sila ng paraan para makatakas. Subalit lumipas ang ilang araw. Wala pa ding paraan para makaalis sa lugar. Selyado ang mga lagusan at sadyang matibay ang rehas. Ilang araw na ring hindi kumakain si Mariska. Dahil yung binibigay na pagkain, laman ito ng tao. Minsan pa nga ay inaagnas na. Kaya hindi niya masikmurang kainin ito maliban sa mga gutom niyang kasama. May pagkakataon din na nasaksihan niya kung paano ialay ng mga aswang ang isang babae. Pinugutan ito ng ulo at binuhos ang dugo sa isang malademonyong rebulto sa altar. Samantalang ang katawan naman, pinagpipiestahan ng mga aswang. Halos mabaliw na si Mariska sa ganong eksena. Ngunit yung mga kasama niya sa kulungan, halatang nasanay na lang. Hanggang sa isang hapon, may naisip na paraan si Mariska. Alam niyang kahit papano, mapapakiusapan niya si Brandy. Nagrason ito na ayaw na talagang kumain ng mga binibigay nito. Kaya kukuha lang siya ng prutas sa gilid ng templo. "Sige, Mariska, pinapayagan kitang lumabas. Pero may sasama at magbabantay sa'yo. Subukan mo mang tumakas. Mauhuli ka pa rin namin. Ang magiging kaparusahan mo sa oras na magtangka ka, ikaw na ang susunod na iaalay sa aming Diyos. Maliwanag ba?" Wika ni Brandy. Napatango na lamang si Mariska. Sa kanyang sarili, walang kasiguraduhan ang binabalak. Baka mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Pero kailangan talagang sumugal para makaligtas. Nagtawag ng tauhan si Brandy. Ito ang sinama kay Mariska sa pagkuha ng prutas. Maraming nasungkit na mangga si Mariska sa puno. Dinamihan niya ang pagkuha para sa mga kasama. Alam niyang napipilitan lamang sa pagkain ang mga ito dahil sa labis na gutom. At mas matagal na itong nakakulong sa kanya. Nang mga sandaling yon, wala nang balak na tumakas si Mariska dahil bantay sarado ito ng 2 tauhan. Pero sa huli, nakakuha siya ng tiyempo para makatakas. Habang nag-uusap yung 2 bantay, pasimple itong lumalayo sa lugar at kumaripas ng takbo. Narinig pa niya ang pagsigaw ng 2 lalaki habang tinatawag ang dalaga.
Alam niyang hahabulin siya nito. Sa ilang minutong pagtakbo ay nagulat siya nang may tumawag sa kanya. Ang buong akala niya, isa ito sa mga aswang. Pero si Eric lang pala, ang manliligaw niyang sundalo. Hindi niya namalayang napadaan na pala siya sa malapit na kampo. Kaya kwinento niya ang mga karanasan. Kaagad namang naniwala si Eric. Balak sanang sugudi ng mga sundalo ang sinasabing templo ng dalaga. Ngunit ilang oras na silang nagpapaikot-ikot sa lugar. Hindi nila marating ang kuta ng mga aswang. Hanggang sa sumuko na lamang ang mga ito. Hindi na hinanap pa ang lugar. Hinatid na lamang siya ni Eric pauwi sa tahanan. Laking pasasalamat naman ng mga magulang nito nang makita ang anak. Ilang araw na nila itong hinahanap at ngayon lamang nakita. Nang dahil sa nangyari, nagpasya na lamang ang dalaga na hindi na magnobyo. Tila na trauma na ito sa naranasan sa minsang minahal na si Brandy. Matapos din ang araw na yon, hindi na niya muli pang nakita ang binata. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Mariska ang mga naganap. Iniisip pa rin niya kung ano na nga ba ang nangyari sa mga babaeng nakita doon. Buhay pa kaya ang mga ito? Pero ang hinding-hindi niya malilimutan, ang nangyari sa kanya sa kamay ng manliligaw. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, huwag tayong sasama sa isang tao na hindi natin lubusang kilala. Bago tayo magtiwala, kilalanin muna natin ito ng buong buo para hindi tayo magaya kay Mariska na napaglaruan ng elemento. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.